Sa simula ng movie ay makikita natin ang mga trabahador na sumakay sa isang truck, pagkatapos ay makikilala natin sila Dewey, Frankie, Enda, Naning, Hendra at Fadil. Silang lahat ay mula sa isang nayon at pupunta sila ngayon sa isang sugar mill upang magtrabaho, at pagkadating nila sa sugar mill ay pinapunte na sila sa kani-kanilang mga kwarto, at magkakasama sa isang kwarto sila Enda, Naning, Wati at si Ronnie. Samantala ay pumasok na si Fadil sa kanyang kwarto, at nang magdadasal na siya ay bigla niyang nakita ang isang babae na bigla namang nawala, pagkatapos ay uminom si Ende sa kusina, kung saan ay nakarinig siya ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa kisame, at nakaramdam siya na tila biglang may dumaan, kaya't sinundan niya iyon hanggang sa makarating siya sa lumang factory, at sa loob nito ay nakarinig siya ng boses ng mga lalaki, at nang sundan niya ang mga boses ay biglang may lumabas na isang patay sa kanyang likuran, at nang dungawin niya ang isang butas sa pader, ay nakita niya na bigla siyang tiningnan ng isang grupo ng mga tao na nagsasagawa ng isang ritual, at nang mahulog ay agad siyang nagtatakbo, at makikitang biglang may lumitaw na isang malaking dyablo sa kanyang likuran. Kinabukasan ay pumasok na sila sa kanilang mga trabaho, pagkatapos ay tinawag ni Mrs. Marnie si Enda upang pagtrabahuhin sa kanyang opisina, at makikitang nagtatrabaho na ang lahat sa tubuhan, samantala ay ikinwento ni Frankie na dati nang nasunog ang warehouse, at nasunog ng buhay ang lahat ng mga di nakalabas, at pagkatapos ng trahedya ay ipinatupad na ang yellow at red rules, dahil sa bali-balita na ang lahat ng mga namatay sa sunog ay mga nagmumulto. Samantala ay makikita natin na biglang nakarinig si Ende na tila may bumubulong sa office, at paglingon ay laking takot niya nang makita niya ang isang multo na nakabitin, at bigla naman itong nawala, at pagkatapos ay agad na siyang umalis, at paglabas ay bigla siyang hinabol ni Ronnie na naging isang multo, kaya't nang dahil sa takot ay agad siyang nagtatakbo sa labas, kung saan ay nakita niya sila Naning at ang totoong si Ronnie. Kinagabihan ay sinabi ng mga security guard kila Frankie at Dewey na wala nang gustong magtrabaho dito dahil may mga nagmumulto. At dahil alas 9 na ngayon kaya't maglalabasan na sila, kaya't agad nang umuwi si Dewey nang dahil sa sobrang takot, at sumunod na din si Frankie, at nang biglang sumipol na ang steam ay agad na silang nagtatakbo at naiwanan ni Dewey ang kanyang tsinelas. Pumasok na agad si Frankie at biglang may bumato naman kay Dewey ng kanyang tsinelas. Samantala habang nasa banyo si Naning ay biglang nagpatay sindi ang ilaw, at pagtayo niya ay naglitawan ang mga nasunog ng mga multo sa kanyang likuran, at pagpasok ni Wati ay wala naman siyang nakita sa banyo, at pagkatapos magdasal ay laking takot ni Wati nang biglang lumabas ang isang multo sa kanyang likuran. Kinabukasan habang papunta si Ende sa station ay nakita niya si Ronnie na nakangiti sa kanya, at dahil mas asagasaan na si Ronnie kaya't sinigawan niya ito, ngunit nanatili pa ding nakatayo at nakatawa si Ronnie hanggang sa mabagsakan na siya ng mga tubo at masagasaan. Pagkatapos ay pinagalitan ni Mrs. Marnie si Enda, at sinabi ni Mr. Samin na kailangan na nilang ihinto ang milang dahil sa nangyari, ngunit sinabi ni Marnie na hindi pwedeng ihinto ito. Samantala ng tagain ni Gina ang isang buko ay may lumabas na itim na likido at mga alupihan dito, at sinabi ni Samin na tama ang kanyang kutob na hindi normal ang pagkamatay ni Ronnie, kaya't sinabi ni Gina na kailangan nating magsagawa ng isang ritual. Pagkatapos ay sinabi ni Ende kay Fadil na may kakaiba sa pagkamatay ni Ronnie, at simula nang mapunta tayo dito ay nakakakita ako ng mga nakakakilabot na mga bagay. Samantala ay makikitang nagsasagawa ng isang ritual at nag-alay ng mga baka sila Samin at Gina, upang hindi na pumatay ang Diablo. Kinagabihan ay nakita ni Ende si Ronnie na nakaupo sa kama, at humingi siya ng tawad dito, at nang makita niya sa salamin na naging isang matandang babae si Ronnie ay bigla siyang inatake nito, at nagdatingan doon sila Naning, at pag-uwi ni Naning ay nakita niya ang mga nasunog na mga bangkay sa labas. Kinabukasan ay nakita nila Samin na hindi tinanggap ng Diablo ang inalay nilang mga baka, kaya't muli nilang inalay ang pinutol na ulo ng baka. Kinagabihan ay laking takot ng mga guard dahil biglang tila may nagmulto sa balon, at sa kwarto ay nakakita naman si Fadil ng isang babaeng walang ulo na nakalutang, at tumatawa ang putol na ulo ito sa kanyang tabi. Kinabukasan ay nakita niya ang isang patay sa balon, at tinanong siya ni Samin kung kanayon ba niya ang patay na iyon. Samantala ay sinabi ni Ende kila Gina na nakakita siya ng mga nagre-ritual sa butas sa pader, at sinabi ni Gina na biktima si Ronnie ng isang galit na espiritu, at sinabi ni Samin na maaring may nagawang isang paglabag sa kasunduan, kaya't sinabi ni Fadil na nakita niya sa kanyang panaginip na may mga nagnakaw sa warehouse, at ipinaliwanag ni Gina na ang warehouse na iyon ang nasunog, at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok doon. Pagkatapos ay nagsagawa sila Gina at Samin ng isang ritual, at biglang namula ang mga mata ni Samin at sinabi niya na ang mga tao at ang Jinn ay maayos na namumuhay sa lupa, at kung sino man ang lumabag dito ay mamamatay. At pagkatapos ay nagsasayaw si Samin sa mga bubog at kinain niya ang mga ito, at ilang sandali ay bigla siyang nagtatakbo na parang isang hayop, at nang maging normal na ulit si Samin ay sinabi ni Gina na maraming aksidente na ang nangyayari noon sa warehouse.
kaya't nakipagkasundo ang mga tao sa reyna ng kaharian ng mga espiritu na si Maharato, na maghiwalay na ng may kapayapaan, kaya't mula noon ay naging sagrado na ang warehouse na iyon, ngunit dahil sa mga pasaway na mga manggagawa ay nasunog ang warehouse, kaya't sobrang nagalit ang mga kaluluwa, pagkatapos ay nalaman nila na may nagnakaw pala sa mga alahas ng Maharato, at pagkasabi ni Gina na delikado na tayong lahat ngayon ay biglang sumuka ng dugo si Marnie, sinabi ni Gina kay Fadil na kailangang mahanap mo kung sino ang dalawang magnanakaw na nakita mo sa iyong panaginip, samantala ay nakita ni Naning na may multong naghahanap sa kanyang kwarto, at nang biglang nawala ito ay agad niyang inilagay sa kanyang bag ang mga alahas, at nang lalabas na siya ay nakita niya ang mga nasunog na mga patay, at pagkadating ni Henry ay inamin niya dito na ninakaw niya ang mga alahas, at nang ibabalik na nila ang mga alahas ay nakita nila sa labas ang mga nasunog na mga bangkay, at biglang umikot ang ulo ni Henry at sinabi nito kay Naning na kasalanan mo ang lahat ng ito, samantala ay nagsuspecha sila Enda na maaaring sila Naning ang nagnakaw ng mga alahas, kaya't agad na hinanap ni Fadil sila Naning at Hendra, at pagpasok niya sa isang kwarto ay sinikil siya ng Jean, at nang magdasal siya ay biglang nawala na ito, samantala habang hinahanap nila Frankie sila Naning, ay laking takot nila nang makita nila ang isang nakabisikletang lalaking wasak ang muka. At sa warehouse ay inamin ni Naning na palihim silang nagpunta dati ni Henry sa factory upang magbembangan, at hindi nila alam na tahimik silang pinapanood ng mga multo doon, at kahit na pinigilan siya ni Henry ay sinira niya ang harang upang malapitan niya ang babaeng estatwa, at nang makita niya ang mga alahas ay ninakaw niya ito, kaya't nang dahil sa inamin ni Naning ay nagalit si Wati kila Henry dahil pinagtaksilan siya ng mga ito, at galit na nagtatakbo si Wati at nag-iiyak, at pagbagsak niya sa sahig ay bigla siyang lumutang sa hangin, at kaya pala ay sinaniban na siya ng espiritu ni Maharato, at pagkatapos ay sinaniban na din ang lahat ng mga trabahador, at pinagkakain nila ang mga nagbabagang mga uling at mga bubog, at pagtalon ni Wati ay pinigilan siya ni Gina, kaya't bumagsak siya at nawala ng malay, at nang magising ay sinakal niya si Gina, at nang maging normal na ang lahat, ay sinabi ni Samin at Gina na kailangan nilang pagbigyan ang hiling ng espiritu na magbigay ng iaalay na tao dahil kung hindi ay mamamatay silang lahat, at sinabi din nila na kailangang isakripisyo sila Naning at Hendra dahil sila ang mga ikakasal na pinili ng mga espiritu, kaya't humingi ng tawad si Naning at nagmakaawa siya na wag silang ialay, ngunit makikita na inayusan na sila ni Hendra upang ihanda para sa ritual, sinabi ni Gina na pumayag na dati ang mga espiritu na hayop na lang ang kanilang iaalay, ngunit dahil sa ginawa nila Naning at Hendra na paglabag sa kasunduan, kaya't humiling ang mga ito na sila ang isakripisyo, at nang magsimula na ang ritual ay biglang sinaniban na si Gina, at pagkatapos magtatawa ay sumayaw na siya sa nagbabagang mga uling, at sinabi ni Samin na ito na ang mga alay namin sa inyo, at pagkatapos ay hiniwa na ni Gina ang leeg ng isang kabayo at inihilamos niya ang dugo nito. At pagkatapos ay sinabi niya na nandito na ang dalawang tao na nakagawa ng napakatinding kasalanan, patawarin mo na kaming lahat Maharato, at inihagis na nila sa isang hukay sila Naning at Hendra. Pagkatapos ay ipinakita ang isang eksena na hiniwaan lang pala ni Samin ang kamay nila Naning, upang maipahid ang kanilang dugo sa ginawang mga effigy na kamukha nila, at ang mga effigy lang pala ang inilibing nila sa hukay, ngunit biglang kinuha naman ng espiritu sila Naning at Hendra sa kwarto, at pagkapasok ng lahat ay nakita nila na mga effigy na lang ang naiwan, at pagkabalik nila sa tubuhan ay biglang sinaniban si Gina, at bago bumagsak ay sinabi ni Gina na hindi niyo maloloko si Maharato, at nagawa nilang mahukay sila Naning at Hendra ngunit patay naman na ang mga ito, at sa huli ay ipinakitang humingi ng tawad sila Samin kila Enda dahil hindi nila nagawang mailigtas sila Naning at Hendra, at sinabi ni Gina na ang mabuting gawa ay may magandang gantimpala, at ang masama namang gawa ay nagdudulot ng kaparusahan, at pagkaalis nila sa factory ay nakita ni Fadel ang isang multo sa likod ni Enda, samantala ay laking gulat nila Samin at Gina nang makita nila na hindi na tinatanggap ng mga espiritu ang iniaalay nilang mga hayop, at pagkatapos ay bigla silang inatake ng Jablong Jin. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.